nga po pala si John Vincent Alcibilla at ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Saligang Batas ng 1899. So, ang Saligang Batas ng 1899 at tinatawag din Konstitusyon ng Malolos ay ang kauna-unahang saligang batas ng Pilipinas. Ito ay pinasa at pinagtibay ng mga kasapi ng Kongreso ng Malolos noong Enero 21, 1899 sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang saligang batas na ito ay nagsilbing legal na batayan ng pamahalaan ng unang Republika ng Pilipinas na itinaguyod ang kanilang layunin na magkaroon ng kalayaan mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanya at mga sumusunod na mananakop tulad ng Estados Unidos. So, ang saligang batas daw po ay ang saligang batas daw po ng 1899 ay kanilang ipinatupad upang itaguyod ang kanilang layunin na magkaroon ng kalayaan mula sa mga mananakop na dayuhan. So, kasaysayan ng pagtaguyod ng saligang batas ng 1899. Ang saligang batas ng 1899 ay ipinasa pagkatapos ng matagumpay na Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya na nagbigay daan sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ang saligang batas ay ginawa at pinagtibay sa Malolos, Bulacan sa isang kongreso na tinipon mula sa mga kanatawan ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So, ngayon naman po ay talakayin natin ang nilalaman ng saligang batas ng 1899. Ang unang-una nga po dito ay preamble na kung saan inilalahad ang layunin ng pagkakaroon ng isang republika, ang mga karapatan ng mamamayan at ang kahangaran na magsimula na isang makatarong at malayang pamahalaan. So, ang preamble daw po na kung saan pinapakita dito ang iba't ibang karapatan ng mamamayan at kung ano ang hangarin ng pamahalaan para sa kanilang bansang nasasakupan. So, yan po ang preamble ng Malolos Constitution. So, sunod naman po ang article. Kung saan naman, dito po, binibigyan din ito ang mga prinsipyo ng kalayaan, karapatan ng tao at pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan. Binibigyang halaga rin ang mga demokratikong proseso at ang sistema ng paghahati ng mga kapangyarihan sa pamahalaan. So, dito naman po sa article, dito po makikita natin ang iba't ibang article na kung saan pinapakita ang mga karapatan ng tao at maging ng pamahalaan, na kung saan dito po makikita ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa, maging mula sa mababang antas ng tao hanggang sa pinakamataas na ang tinatawag nating mga nanunungkulan sa pamahalaan. So, ito naman po ang mahalagang nilalaman ng Saligang Batas 1899. Pagkilala sa mga karapatan ng tao. Inilalaan ng Saligang Batas ang mga karapatan ng bawat mamamayan, tulad ng kalayaan sa pagsasalita, karapatan sa pribadong buhay at mga karapatan sa pag-aari. Pangalawa, paghahati ng pangyarihan. Itinataguyod nito ang prinsipyong separation of powers, na kung saan hinahati ang kapangyarihan sa tatlong sangay ng pamahalaan: ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Ang Pangulo ang pinuno ng ehekutibo, habang ang Kongreso naman ang gumagawa ng mga batas. Soberanya ng bayan. Ang saligang batas ay nagsasaad na ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamamayan at hindi ito isang monarkiya o dayuhang mananakop. Pagkilala sa pambansang wika at edukasyon. Binibigyan pansin ng saligang batas pagpapaganap ng kaalaman at edukasyon, pati na ng paggamit ng isang pambansang wika. So, ang mga nilalaman daw po ng saligang batas ng Malolos o ng 1899 ay
nagpapakita kung saan kung saan ang bawat bahagi nito ay pinapakita ang mga mahalagang detalye na kung saan pinapakita kung paano nga ba nahati ang iba't ibang antas o ng isang bansa. Pamumuno at istruktura ng pamahalaan. Ang saligang batas ng 1899 ay nagbigay daan sa isang presidential sistema kung saan ang Pangulo ay ang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan at may kapangyarihan sa pagpapasya ng mga pangunahing isyu. So, ang saligang batas daw po ng 1899 ay binibigyang daan na kung saan ang presidente ang siyang nagsisilbing pinuno ng isang bansa upang pamunuan o paglingkuran ng kanyang bayan na kung saan siya ay may kakayahan na magpasya sa kung ano nga ba ang nararapat sa kanyang bansa na sasakupan. Meron din mga ministro o mga kalihim na namamahala sa mga ahensya ng gobyerno. So, ang mga ministro naman po o kalihim, ito yung po yung nagsisilbing mga taong gumagabay sa presidente o kumbaga sila yung mga taong nagbibigay din ng sariling question sa presidente. Itinatag ang isang bicameral legislature o kongreso na binubuo ng dalawang kapulungan, ang pulungan ng mga kanatawan at ang Senado. So, ito naman po yung mga taong may kakayahan na magpasya ng hindi na lumadapat sa presidente, ngunit ito naman po yung mga taong nagsisilbing parang pangalawang pangulo ng bansa na kung saan sila din po ay may kakayahan na magpasya o makisali sa isyo o sila po yung namamahala sa mga isyo na hindi agad natutuganan ng presidente. So, pagkakasunod ng mga pangyayari at pagbagsak ng Republika. So, dito naman po napakita kung paano nga po bumagsak ang saligang batas ng 1899 o ang unang Republika ng Pilipinas. Ang saligang batas ng 1899 ay nagtatag ng isang pamahalaang hindi pa lubos na matatag. Na magsimula ang digmaan Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1899, maraming bahagi ng bansa ang nawala ng kontrol sa mga Pilipinong revolusyonaryo. Nang makuha ng mga Amerikano ang Malolos noong Marso 1901, ang gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng saligang batas ng 1899 ay bumagsak at ang Republika ng Pilipinas ay tumigil sa operasyon. So, ang saligang batas daw po ng 1899 o konstitusyon ng Malolos ay bumagsak nang magkaroon ang labanan nang maganap ang laban ng Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1899 na kung saan dahil sa nasakop tayo ng mga Amerikano, ang saligang batas daw po ng 1899 ay napalitan na kung saan ito ang tinatawag naman na saligang batas ng Commonwealth na kung saan ito naman po ay pinamunuan ni Presidente Manuel L. Quezon. Pagkilala at legacy. Bagamat ang saligang batas ng 1899 ay hindi tumagal ng matagal na panahon, ito ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagsilbing simbolo ng hangarin ng mga Pilipino para sa kalayan at kasarilinan mula sa mga dayuhang mananakop. Sa kabila ng pagwawakas ng Unang Republika, ang mga prinsipyo ng saligang batas ng 1899 ay nagpatuloy sa paglaban para sa kalayaan at nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dito naman po, ang saligang batas daw po ay nagsilbing inspirasyon mula sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang paglaban para sa kalayaan at may salin ang mga aral ng saligang batas na ito sa mga susunod pang henerasyon sa hinaharap.
So, bilang konklusyon, ang saligang batas ng 1899 ay isang makasaysayang dokumento na nagsilbing gabay sa pagtatayo ng isang malayang republika sa Pilipinas. Bagaman hindi ito nagtagal, ang mga prinsipyo nito tungkol sa kalayaan, karapatan ng tao at pag-aangat ng pamahalaan demokratiko ay patuloy na naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. So, yun lamang po at dito po natatapos ang aking pagtatalakay. Maraming salamat po.